Siyempre po, nagulantang ang lahat ng ating paggising, abay nalaman natin na ang Sergeant at Arms ng Senado, si Retired General Aplapska, ay nasuspinde ng 6 na buwan ng Ombudsman di umano dahil sa kinakailangan maimbestigahan ang mga pangyayari sa Senado. Totoo po, kinakailangan maimbestigahan kung ano nangyari sa Senado dahil hindi po pwede na linulusob ang institusyon ng Senado na sa ating kasaysayan ay talagang simbolo ng demokrasya. Kaya po yan pinangangalagaan natin ang mga senador po dahil ang kanilang mandato ay nanggagaling sa buong sambayanan at hindi lang sa isang distrito ay nagiging independyente maski na po merong mapang-abusong presidente at lalong-lalo na kung merong mapang-abusong presidente. Dahil ang kanilang mandato ay kapareho lamang, kung hindi mas marami pa ang mga botong nakuha nila kaysa sa presidente, maninindigan sila kung abusado na ang presidente, gaya ng nangyayari ngayon. Abusadong-abusado na siya. Ang tanong, bakit ba si Aplaska lang ang nasuspinde? Hindi ba kung ang nais malaman ng ombudsman ay kung sino talaga ang dapat maparusahan sa pangyayari sa panunusob ng Senado? Dapat yung partido na nanlusob, yung NBI, yung hepe niya, masuspindi rin. Bakit para bagang nagkaroon ng desisyon ng ombudsman na ang tanging merong pagkakasala ay ang Sergeant at Arms ng Senado na siya pang institusyon na linusob ng napakaraming mga armadong mga NBI agents. Siyempre maraming palusot kasi kwando requested daw ni Vic Veloso ng GSIS ang mga personnel ng NBI. Ano naman ang kinalaman nung request ni Vic Veloso doon sa pagdidrill, doon sa pilitang pagbubukas ng pintuan na nagko-connect sa inuupahang premises ng Senado doon sa mga lugar kung nasa nandun yung mga NBI agent. Tama na po ang pagpapalusot. Talagang ang kanilang pakay, buksan ang pinto, salakayin ang Senado at hindi natin alam kung sila'y nagtagumpay, kung ilan ang mamamatay, kung sino-sino mga mamamatay. Pero syempre, nung sinabi ni Senate President Alan Cayetano that the Senate was under attack, nakita naman po natin yan sa ating mga sariling mga mata dahil nandun naman ang mga kameras ng telebisyon, SMNI, mainstream media, pati na po mga vloggers at iba-iba pang mga mamamahayag. Ano pa ang kinakailangan ng ombudsman para masuspindi rin ang NBI director? Hindi ko po sinasabi na meron ng pagkakasala ang NBI director, pero hindi po patas na kung ang ating layunin ay bigyan ng katarungan ang talagang pagyurak doon sa ating napaka-importanteng institusyon ng demokrasya, dapat pati ang NBI director ay nasuspinde pending investigation. At ano itong sinasabi ng NBI ngayon na si Alan Cayetano, si Robin Padilla, at itong si Retired General Aplaska ay persons of interest. Alam nyo, yung persons of interest ay ginagamit para i-describe ang mga taong pinaghihinalaang gumawa ng krimen. Ano ba ang nagawang krimen ni Senate President Cayetano, Robin Padilla, at Bato de la Rosa? Pati na si Aplaska. Krimen ba na ipaglaban ang iyong kalayaan laban sa pagsisilbi ng isang warrant of arrest na wala namang legal na batayan sa batas ng Pilipinas? Simple lang po yan. Ako, may warrant of arrest ako, tanim kaso sa Pilipinas. Kung merong isang pulis na magtatangka na yan ay iserve sa akin dito sa Austria, ididemanda ko po sila ng kidnapping dahil wala po silang legal na basihan para ipatupad ang warrant of arrest sa labas ng Pilipinas. Ganyan din po ang pangyayari sa warrant of arrest na in-issue ng ICC. Wala pong basihan yan na isilbi sa Pilipinas hanggang masunod mismo ang probisyon ng Rome Statute. Yan ay dapat magkaroon ng pagtutulungan sa parte ng Pilipinas at ng ICC at bago mapadala sa dahig ang isang akusado, kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. Bakit?
nakasaad yan sa Rome Statute, unang-una. So sang-ayon sa international law at dun mismo sa tratado na bumuo ng ICC, dapat iharap mo na yan sa hukuman bago maaresto, bago mapadala sa dahig. Hindi naman po pinatupad yan. At ganyan nga po yung nangyari rin kay Tatay Digong, kaya nga sinasabi natin na kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Ngayon, ano ngayon ang person of interest na nakaalis si Bato de la Rosa sa Senado? Kung hindi nga krimen yung pagtutol na siya'y maaresto, bakit magiging krimen yung siya'y aalis sa Senado? Di ba po? Kung ako po ay isang Pilipino, aarestuhin dito sa Austria na wala namang legal na basihan yan at dahil walang visa ang mandamiento de aresto sa Pilipinas dito sa Austria at ako ay voluntaryo umalis matapos akong tangkaing kunin, meron ba akong krimen na ginawa? Wala. Kasi wala namang legal na basihan para ikaw ay detine. Dahil walang legal na basihan para ikaw ay arestuhin, wala ding krimen na mangyayari pag ikaw ay hindi nagpa-aresto at umalis ng voluntaryo. So yung pagtatawag sa kanila ng person of interest, para bagang sinususugan ng NBI yung sinabi na ombudsman na tanging si Aplasca lamang ang dapat masuspinde. Dahil nagsalita na nga ang ombudsman na meron daw legal na basihan yung pagsisilbi ng warrant of arrest sa Senado nung gabing yon. Well, unfortunately for Mr. Ombudsman, ang trabaho ng ombudsman masigurado na ang mga batas na umiiral para sa mga taong gobyerno na papatupad, lalong-lalo na yung mga batas na laban sa korupsyon. Pero pagdating po dun sa desisyon na legal ba na isilbi sa Pilipinas ang isang mandamiento de aresto ng dayuhang hukuman na hindi sumusunod sa sariling proseso ng hukuman na yon, hindi po ombudsman ang magdedesisyon yan. At lalong-lalo namang hindi DOJ yan. Dahil narinig natin ang DOJ na nagsabi, legal yung service of warrant of arrest na yan. Pwede silang magsabi ng ganyan, lahat pwede magkaroon ng opinion, pero ang tanging masusunod ay ang ating kataas-taasang hukuman dahil yan ang nakasaad sa ating saligang batas. It shall decide with finality, constitutionality of treaties, agreements, and laws. At saka siyempre, it has the power to declare as null and void kahit anong gawain ng kahit anong sangay ng gobyerno na in grave abuse of discretion or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, tanging hukuman sa ating saligang batas, ang final arbiter, ang tanging magdedesisyon kung legal or hindi legal, yaang mandamiento de aresto na yan na na-issue ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At hindi na ba nagsabi naman ng Korte Suprema, 72 hours lamang para magbigay ng kanyang posisyon ang ehekutibo. At another 72 hours para sagutin muli ni Senator Bato de la Rosa. Pero ano ang sinasabi ng Ombudsman at ni DOJ Secretary? Wala kaming pakialam dyan sa hukuman na yan. Dahil kami nagdesisyon, legal yan, sumunod kayo sa amin. Mali po yan. Dahil bagamat kayong dalawang institusyon, Ombudsman at DOJ, ay makapangyarihan, ang pinakamakapangyarihan pa rin sa bansa natin ay ang saligang batas na pinatutupad ng Korte Suprema. Kuy daw kayo sa Supreme Court. Sana po, ang lahat ng mga institutions, ang lahat ng mga personalidad, sumunod lamang sa nakasaad sa ating saligang batas. Para maiwasan ang pagdadak ng dugo, dapat mapayapa na nare-resolba ang mga kontrobersiya. At ang tanging paraan na nakasaad sa saligang batas para dyan ay idinggin ang mga kontrobersiya sa hukuman, antayin magdesisyon ang hukuman sa mga kontrobersiya na yan, at matapos ay sundin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Yan lang naman po ang hinihingi natin nang sa ganon, hindi tayo pagtawanan sa buong mundo na talaga namang umiiral ang law of the jungle.